Naku po, kakasuhan ng plunder at indirect bribery itong si Senator Dante Marcoleta, no? Talagang hindi sila tatahimik dahil alam nila nangangamba sila na nakaupo na si Pia Cayetano bilang Blue Ribbon Chairman at ito si Senator Dante Marcoleta, alam nila ang nasa likod nito ay si Senator Dante Marcoleta sa pag-iimbestiga, di ba? Dahil alam naman natin, si Pia Cayetano tahimik eh. Tahimik na karanya, di ba? Hindi naman para mag-imbestiga yan eh. Di ba? Ang talagang makulit na gusto ipagpatuloy ang investigasyon si Senator Dante Marcoleta. Yan sila. Wala silang sinasabing direkta na sinasabi, wag na kayo mag-imbestiga sa flood control. Ang ginagawa nila, lahat na nag-iimbestiga, ginaganito. No? Akala ko ba katuwang tayo ng Pangulo? Akala ko ba ang Pangulo simula ng investigasyon ito? Bakit nagkakaganito? Hindi ho ba? Ano to? Tapos tuwan-tuwa pa yung mga vlogger, ha? At iba, sabi na nga ba? Kaya pala ganyan si Marcoleta, may kaso pala. Hindi ka ba na ano? Ayan, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kamunting kalaman. Nawawala na sila sa ulirat. Nawawala na sila sa katwiran. Kahit alam nila yung katotohanan, teka muna, stop muna ako. Ano pa ba to? Tama pa ba nangyayari? Yung galit mo, minsan, isang tabi mo sa isang bagay. Alam ba ganito? Galit ka sa kaibigan mo. Pero, ang gagawin mo, isasantabi mo yung galit mo sa kaibigan mo. Teka muna, galit ako sa kaibigan ko. Sasantabi ko muna to. Ha? Isipin ko, yung bang ginawa niya, mali, tama. Kunwari, di mo siya kilala. Tama ba, mali? Doon ka makakaisip eh. Diba? Pag sinabi mo, tama yung ginawa niya, pero galit ako, hindi ko pwedeng panigan siya. Pero at least naisip mo kung tama mamali pa ba yung ginagawa nila. Di ba? Tinuturuan ko lang kayo ng diskarte kung paano mag-isip ng tama sa oras ng galit na galit kayo at ayaw nyo sa isang tao. Katulad ng ginagawa nyo kay Senator Marcoleta. Galit kayo kay Senator Marcoleta, tanongin mo ba't ka galit kay Senator Marcoleta? Hindi nila ma-explain kung ba't sila galit kay Senator Marcoleta. Basta ang isip na nila, kalaban si Marcoleta kasi DDS. Yun lang nasa isip nila, napakababaw. Pero yung personal na dahilan, wala silang mailapat na dahilan kung ba't sila galit kay Senator Dante Marcoleta. Kahit lahat sila, wala silang mailapat. Ang iniisip na nila, basta ako, galit yung, galit si Martin sa kanya, galit yung congressman sa kanya, galit na rin ako sa kanya. Ganun ang mga tao ngayon, di ba? Na, hindi kami masunurin, uto-utoan niya sila Marcoleta, uto-uto ang reliyon ni Marcoleta, uto-uto ang lahat ng ano, pero sila uto-uto. Bakit? Kung ano sabihin ng boss nila, ako si congressman na Crocs, sasabihin ko, ganyan, laban ako sa ganyan, ayoko si Marcoleta. Lahat ng tagasunod niya, galit na rin doon. Ganito, si Marcoleta, kaaway si Pinky, di ba? Lahat ng tagasunod ni Marcoleta, galit na kay Pinky. Ay, wag ganun. Kung talaga may nakita ka kay Pinky katulad ko, ang galit ako sa pagkakataon ngayon, kay Pinky. Bakit? Hindi siya nag-iimbestiga eh. Pero yung the rest of life niya, yung mga ginawa niya sa buhay, hindi ako galit. Hanga ako sa kanya. Yun ang wala sila. Ang tawag dyan, katwiran. Di ba ngayon kakasuhan si Senator Marcoleta na indirect bribery dun, tungkol sa sinampahan ng Field Investigation Bureau FIB ng Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder. Indirect bribery si Senator Dante Marcoleta kaugnay na natanggap na nitong 75 million campaign donation sa 2025 midterm election. Sabi daw, kaya daw kakasuhan kasi yung mga nag-donate daw, pwede daw magkaroon ng personal na interest, na imposible daw magkaroon parang ganito. Kaya kalaman to, si Mike Defensor, tumulong ng 30 million pesos si Mike Defensor kay Marcoleta. At siya naman talaga isa sa mga donor ni Marcoleta ang pera. Ang sabi nila, kaya kakasuhan indirect bribery, imposible daw si Mike Defensor hindi makinabang na walang kapalit sa 30 million. Oo nga naman, sa naturalesa. Na, nagbigay ako ng 30 million sa'yo Imposible walang kapalit kay Marcoleta ang pabor. Yan sila. Yan sabi ko sa'yo, lumang politiko. Makikita mo kung sino may plano niyan eh. Sino ba yung lumang politiko? Sino ba yung tatay niya politiko na matagal na? Naging presidente pa. Kayo na bahala. Di ba? Ngayon, ganito yan. Lumang politikong style yan. Makikita mo, mararamdaman mo pag finished product ng lumang politiko eh. No, yung mga ganyan. Kasi mga mayor dati, mga nung mayor, ganito yan. Mga 1990s, alam ni nanay tatay, nakikinig kayo, alam nyo to sa inyo mga mayor. Hindi ko mabanggit ang lugar. Si mayor, panahon ng 90s, 2005, ganyan, mga pabalik.
Si Mayor naglabas ng si Mayor tatakbo mayor sa kanyang lungsod, ha? Naglabas yung isang tao ng 20 million para sa kanya. Tama? O Mayor, ito 20 million pesos gamitin mo. Negosyante, bilyonaryo sa lugar eh. May-ari ng malaking pabrika sa lugar eh. O, Mayor, 20 million pesos so ibibigay ko sa iyo. Dagdag mo sa campaign mo para pambili mo ng mga tarpaulin, pangkain mo sa mga leader mo, sa mga core leader mo. Ay, salamat sa iyo ha, Mr. Businessman, salamat sa iyo, sabi ni Mayor. Tatanawin ko, utang na loob to sa iyo. Ha, pag ako nanalo, pangako ko sa iyo, yung kumpanya mo, hindi ko sisingilin ng mahal dun sa tax niya. Yung tax ng kumpanya niya, ang laki. Umaabot isang pag-renewal ng business, bayaran ng permit o tax tuwing January, ha, alam niyo yan. Ha? Babayaran ng business, ang binabayaran ng kumpanya nyo napakalaki ha. Ang binabayaran nasa siguro kulang-kulang 7 million to 8 million ang binabayaran taon-taon niya. Binabayaran o higit pa. O sabi ni Mayor sa kanya, "Oy, itong binigay mong 20 million sa akin, ha? Itong 20 million, papakabit ko sa maraming tarpaulin to. Salamat sa iyo ha. O pangako ko sa iyo, ako si Mayor ha. Ako pangako ko sa iyo, businessman ha. Ito pangako sa iyo. Yung permit mo, pag ako nanalong mayor, hindi kita sisingilin na. Biruin mo, nalibre yung malaking kumpanya bisa magbayad ng tax. Ilang businessman kausap niya. O imbis na yung tax na yon na 8 million na punta sa gobyerno, ha? Nalibre sa kanya. Therefore, kinurakot ng mayor. O ano ibig sabihin ko? Lumang style ng politiko. O, ngayon, akala nila ganun gagawin si Senator Marcoleta. Syempre nga naman, yung mayor nakatanggap ng 20 million pesos, nakatanggap. Ano ko sira? Uubusin ko sa tarpaulin yun? Itatabi ko yung 20 million. Akin to. Pero may pabor ako sa kanya. Walang problema kahit tinabi niya yung 20 million at kanya na lang yung pera. Kasi bigay yun ng tao eh. Hindi naman gaya sa taong bayan yun eh. Ang problema, nagkaroon ng pabor yung mayor doon sa businessman na kapag nalo siyang mayor kasi tinulungan siya 20 million, hindi na siya magbabayad ng tax. Di ba? Nangyayari yan. Hindi ko mabanggitin kung anong lugar at kung anong mayor. Pero alam nyo, nanay, tatay, alam nyo yan. Nangyayari yan. Yun ang iniisip nila kay Senator Dante Marcoleta siguro. Chorya ko. Di ba? Kasi sinabi sa isang balita, ganun eh. Di ba? Bribery. Imagine, 75 million campaign donation. Hindi naman pera ng taong bayan yung pinag-donate dyan. Pera ni Mike Defensor yan. Pera ni negosyo ni pamilya ni Mike Defensor yan. Hindi ko alam kung saan galing. Si Mike Defensor, hindi man nakaupong politiko. Dinonate niya kay Marcoleta. Perang 30 million, hindi perang kaban ng bayan yan. Pinag-iinteresan nyo si Senator Marcoleta, hindi naman perang kaban bayan yan. Yung kaban bayan ng mali-malitang pera na napatunayan, hindi kayo interesado. Bagkus yung lahat na nag-iimbestiga, kinakasuhan nyo tulad ni Senator Dante Marcoleta ngayon. Di ba? Hindi ako galit ha. Paalala lang ha, style ko to para kayo laging atentibo sa pakikinig. Hindi lagi kayo siyempre, baka kasi baka nakakatulog na kayo, gusto ko gising lagi kayo. Gusto ko energetic lagi yung kausap nyo para yung nakikinig, mas atentibo at energetic din. Tama ba? Di ba? Sipin mo. Ito pa malala, ha? Sen Kiko Maching, we hope the solid Black 11 all one send Win Gatchalian to become Senate President. Gusto nila si Win Gatchalian. Si Juan Bol kasi ayaw na eh. Alam nila hindi buboto eh. Kaya gusto nila si Win Gatchalian kasi alam nila yan si Win Gatchalian marami na buboto doon sa na kay Cayetano ngayon. Di ba? Kasi ano nila yan? Isa sa mga plano nila yan para, syempre, alam nyo na, hindi pwede lumabas si Win Gatchalian saka si Subiri. Di ba? Ayaw nila mapag-initan. Anong lumalabas? Flood control issue pa rin. Flood control issue pa rin. Biruin mo, uubusin sila sa Senado, si Chi, si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Marcoleta. Ano kaya ang ngayon kayo, mga DDS? Yung utak ng mga loyalista, pati mga pinklawan, wala sila maisip kung DDS na lang. Lahat na namumuna, DDS isipin nila. Diba? Nawala sa katuwiran. Biruin mo, yung kapitbahay mo, hindi naman DDS. Hindi naman Lenny. Hindi loyalista. Neutral. Pero napansin niya, may kabagalan ang nangyayari at may mali nangyayari. Nagsalita sa social media. Sasabihin mo, DDS ka rin. Biruin mo, kaya dumadami ang DDS, kahit hindi naman DDS, ginagawa yung DDS. Kaya sila, sumusuporta rin kay Sara. Ako hindi talaga ako DDS hanggang ngayon. Pero kakaganyan nila. Pinagbibintaan yung DDS. Sige, i-claim ko na, DDS ako. Claim ko na. Di ba kakaganyan nila eh. DDS, anya ikaw. Bakit? Pag pinansin mo ba yung mali sa isang
DDS na. Yung hindi nag-iimbestiga si Pinky. Ha, pansin, hindi ako DDS. Halimbawa, pinuna ko si Pinky, hindi nag-iimbestiga. DDS na rin ako. Oo. Di ba? O, pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pahayag dito. No? Pahayag sa nangyaring 2 araw na yon. Pero sana, ang itatanong ko dahil hindi ko na nga naitanong sa kanya, Opo. bakit bigla na lamang napunta dun sa konklusyon na bakit tayo nagkaganito? Para bang ang nangyari, hindi man niya sinasabi, napunta tayo sa ganito, sa pinakamababang bahagdan ng kasaysayan ng Senado. Opo. Parang yung 2 araw na yon, parang nagkaroon ng kaganapan dahil sa nangyari na nagkaroon ng palitan ng leadership. Samantalang kung titingnan mo, maski sila yung magsalita, yung pagpapalit ng leadership, karaniwang nangyayari na yan. Totoo po yan. Napalitan si dating SP Migs. Escudero. Hindi, si Migs muna. Migs muna, yes po. Migs pala. Pinalitan ni Chis Escudero. Yes po. Siyempre, initially, siyempre may tampuhan doon. Pero maski sila, alam din nila na mangyayari at mangyayari Anytime yun. pwedeng mangyari yun. Ngayon, makalipas ang ilang panahon, si Chis nga yung nagsara na ng 19th Congress. Opo. Ang nasa pagbubukas ng 20th Congress, si Chis ang nauna. Nako, ito kasi tuloy-tuloy. Elect, alam na natin yon. Ngayon, pagkatapos, nabaligtad ang pangyayari. Opo. Si Tito Sen na ang naging Senate President, siya na yung SP. Opo. So alam naman nila, nakaraniwang nangyayari. Ito yung pinaka-nature ng isang parliamentary institution katulad ng Senado. Lalong-lalo na kami, 24 lang, ang dali naming mag-usap. Opo. Kung minsan, yung priorities, hindi nagagawa. Tingnan mo na, parang ganitong nangyayari. Pwede kayang usap tayo para palitan natin. Para naman ganito, malagay naman sa ganito, ganyan. Ano? Nangyayari talaga yun. Siguro, ang hindi lang nila matanggap sa nangyari nung Lunes, hindi nila inaasahan na makakarating si Senator Bato. Maliwanag na wala silang kaalam-alam do, bigong-bigo lahat sila. Kaya nga, ito lang sorry ko lang to kaya nga nagkagulo sa Senado. Alam nila magkakagulo. Biruin mo, hour before, nalaman ni Senator Marcoleta magkakagulo diyan. Kasi niya may mga MBI na. Saka common sense na lang. Ikaw, senador, ikaw, staff, ikaw, gwardiya, ikaw, janitor, ikaw nandun sa kasi Senado, naglalakad ka sa hallway, nakita mo napakaraming MBI na, at may ugong. Alam mo, andun si Batos de la Rosa sa building na to, andun si Senator Bato de la Rosa, may uhulihin na, ikaw, wala kang kaalam-alam, hindi makakagulo, may possible na magkaaway sa loob, magkairigan, magkaagawan, akin na si Bato, posasan, may putukan mangyayari, pwede magkagulo at mas masahol pa sa ating iniisip. Tama? Ikaw ba naman, di mo naisip yun? Alam mo na. Di ba? Kaya gagawin mo, uuwi ka na. Kaya yung mga umuwi, hindi ako naniniwalang walang alam Wala kami alam anya. Hindi ako naniniwala. May alam sila. O sino ba yung mga umuwi? Alam nyo na kung sino yung mga yon. Hindi ko sila pinabibintangan na sila may kagagawan. Pero talagang may alam sila. Yun lang yun. May kutob sila. Iwanag sa kanila ang kwenta. 12 hawak na namin. Okay. Opo. Sila naman ay 11 ata, di ba? Opo. Kung makukuha niyo yung 12. So wala rin silang magagawa, sabi niya, kasi kung 12 lang. Opo. Ay kinakailangan mo makuha yung 13 kasi yung 13 majority na yon. Ngayon, sabi nila, imposible naman makarating si Senator Bato. Oo. Ang nangyari kasi, yung hindi nila inaasahan. Although sa akin din, hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yon. Opo. Ngayon, nagkapalitan ngayon. Yung pagkakapalitan na yon dahil nga sa hindi nila inaasahan, sa aking palagay, nakapagbigay ng matinding sama ng loob sa kanila. Na yun siguro ang dahilan kung bakit napakahirap tanggapin para sa kanila. Kaya na pinapaliwanag ko, bakit hindi mo matanggap pangkaraniwang nangyayari sa ganong klaseng institution?
24 lang kayo eh. Oho. Yung mag-usap lang kayo ng isang araw, may mangyayari talaga doon eh. Totoo po yan. Oho. Yung nangyari sa nakaraang mga pangyayari, natanggap. Bakit ito hindi yung matanggap? Dahil nga, doon sa hindi inaasahan. Oho. At kung makikita mo dyan, ako, tingin ko, ito lamang ang takeover na talagang walang basbas ang Malacanang. Nako po. Walang basbas. Yung Mukhang mga Totoo yan. takeover Alam. noon, mga takeover na kay Mix Subiri at yung mga nakaraan pa. Opo. Maski na yung na-takeover si Coco Pimentel, lahat. Oho. Maski nung nag-assume si Franklin Rino, lahat yan, merong basbas lahat ng Malacanang. Hanggang sa dumating ng Lunes, yun pala ng basbas ang Malacanang. Hindi nila alam din. Oh. Mangyayari pala yun. Isa yun. So, Opo. bakit gano'n ang sama ng loob? Hindi nila inaasahan eh. Oho. They did not know what hit them. Nagising na lang sila sa katotohanan na nakarating si Senator Bato. Oho. At hanggang nakuha nga namin ng majority. Ang katotohanan, ang masama ang loob nila. Hindi makapaniwala si Juan Bull. Aminin mat nila o hindi. Nung pumasok ako sa lounge namin, Ayun, yung Diba, naikwento ko na. Opo. sabi ko, mga kaibigan, ang pupula ng... Ba't ang pupula ninyo? Eh, ngiti-ngiti naman sila. Alam naman nila. O ito, sabihin ko sa inyo, palaisipan tayo. Kung sa inyo inagaw at alam nyo nasa pinapaliwanag kasi ni Senator Marcoleta dito, normal na agawin ang isang leadership. Normal yon. Ang katunayan, sabi niya si Chis Escudero, inagaw din nyo. Pero anong ginawa nila? Nag-congratulations, congrats, kayo na ang majority. Okay, sa inyo na yan. Wala namang ginawa. Si Marcoleta tumulong sa Blue Ribbon. Tama? Natatandaan mo yan, Pinky. So, ibig sabihin, sports lang ang laban nila. Kasi alam nila nasa batas na agawin ng leadership, nangyayari talaga. Pero tanong, bakit kayo nung inagaw hindi kayo mapakali? Ba't hindi nyo matanggap? Bakit? Hindi naman dahil sa impeachment ni Sara, di ba? Sabi ni Senator Marcoleta, kasi nga, hindi pa sila makakabuo kahit sila ay Senate President si Juan Bull, hindi pa rin sila makakabuo. Kasi 16 senador ang kailangan, kulang sila. Di ba? O eto, tanong, bakit kayo nang gagalaitin na naagaw sa inyo? Ha? Ganto lang kasimple yan. Kaya kayo hindi mapakali na naagaw sa inyo yon kasi may mga sikreto kayo na ayaw nyo mabunyag na kapag majority na sila kaya tano. Tama, mali. Di ba? Ibig sabihin, alam nyo na kung ano nangangamoy. Hindi amoy wallet, hindi amoy bag, amoy maleta. Hula ko lang yan. Tsorya ko lang yan. Pero kayo na ang humusga. Boss, nag-enjoy kami. Opo. Ayun. Alam na natin yon, di ba? Oho. Kahit na gano'n na nangyari, talagang mahirap para sa kanila. Samantalang nung tanggalin nila si Chis, wala, may eksena ba? Wala. Wala po. Congrats. Hindi wala nga ang butuan sa amin. Eh. Oh, Sukat na nakita ni Chis na, may bilang na. ay, may 14 na pala kayo. Sige. Siya pa nag-congratulate. Oho. Siya pa yung nagpasumpa. Oho. Sports lang di ba? Kayo lang ata hindi nakakalam nung oras na yun. Nagpapalitan na pala eh. Di ba? O, di ba nagmi-meeting pa ako sa Blue Ribbon? Hindi ko Oo. alam. Tinapos pa kayo eh. ko pa hanggang alas 4 hindi na pala kami. Natawa nga ako eh. Pero hindi na tinanggap Oo. namin. Ba't pinipilit nila na, hindi, masakit ang loob niya, napalitan niya. Mali po yun eh. Oho. Tanggapin po natin na dahil sa nabigla kayo, pero kinakailangan bumalik kayo sa inyong kasaysayan. Nangyayari po talaga ito. Oho. Yan lang naman ang dahilan eh. Mhm. Kaya siya tumayo na gano'n. Ba't po nangyari sa atin ito? Na para Ba't daw- kinakailangan bigyan mo ng malaking punto yun na bakit? Nagpalitan lang ba tayo? Di ba dating nangyayari ito? Yun ang nangyayari ko eh. Ngayon, yun sana ang tatanong ninyo. kung magsisimula ako doon, Opo. bakit parang takang-taka ka? Oho. Nang dahil ba sa nabigla lang kayo? Opo. Kasi ang itatanong ko rito, hindi mo man lang napansin na si Senator Bato, sa kanyang kalagayan, dahil hinahanap nga siya ng kung sino-sino, Mm-mm. di ba? Nagpunta pala yung NBI doon, at inamin naman ni Tito Sen, Opo, di ba? opo. Inamin niya na merong warrant of arrest. Bagamat sinabi niya rin sa akin, hindi ko nakita yung yung warrant. Hindi nila pinakita. Basta sinabi lang nila Opo. na merong warrant of arrest na isa-serve namin. So, ang sinabi niya, makipag-coordinate kayo sa USAA. Oho. Oho. O tatanungin ko sana sa kanya, Madam Senator,
bakit hindi mo sabihin muna, kaya tayo nagkaganito? Ba't yung pinapasok ang NBI? Ayun. Sino ba nauna? Mhm. Sabi nila, sino nagkauna kaguluhan? Si Bato daw unang kagulo. Pakinggan nyo, paliwanag si Senator Marcoleta kung sino unang kagulo Buti na lang talaga may matalino at nag-iisip pa rin hanggang ngayon sa panahon ngayon na maayos. Na hindi na uuna galit sa kanya. Totoo lang ito. Na pala ng Senate President na mayroong warrant of arrest, ba't di mo itanong sa kanya, ba't niya hinayaan na makipag-coordinate pa ang NBI sa USA? Ang ibig sabihin nito, pinayagan niya na arestuhin ang isang incumbent senator dito mismo. Dito mismo sa premises ng Senado. Itanong mo sa sarili mo, bakit tayo nagkaganito? Opo. Hindi ba mauna mong dapat na itanong doon sa mga kasama mo sa majority na ngayon ay minority na kayo? Oho. Hindi mo rin ba itatanong, Senator Risa? Nako, wasa ka rito, aray ko po. Wasa ka rito, Risa, pahinga mo. Bira-bira ni Senator Dante, remes back to kay Treleling. Anong ginagawa dito ni Antonio Trillanes? Nako po, Oho. buo yung pangalan. Hindi ba dapat yun ang naisip mo? Si Antonio Trillanes ba, una ko nasabi doon yun sirip na ba ng ICC? Nako. Oho. O is he working with the Interpol? O kaya, siya na ba yung executive director ng PCTC? Ang lakas daw ni Treleling. Ang lakas ni Treleling sa lahat. Di ba? Paano hindi malakas? Pabor yung ginagawa niya sa galit ng mga kalaban ni Sarah. Parang ganito, bibigyan ko example. Ikaw, may kaaway ka. Kapit-bahay mo, inis na inis ka, hindi ka nagpapansinan. Tama? Ngayon, may isa ka pang kaaway. Inaaway ka rin. Ngayon, nakita mo, yung kapit-bahay mo na kaaway mo rin, inaaway yung kaaway mo. Tama? Pabor ka ngayon dun sa kaaway mo. Kasi inaaway yung kaaway mo. Tama? Yun na nangyayari ngayon. Kaya pinapaboran ito si Treleling kasi yung binabanata ni Treleling ngayon ang mga DDS na siyang kaaway nila. Hindi ba? Kaya siya nandito, siya Walang pinagkaiba yan doon sa isang aso na may kalabang ka sa labas na hindi mo pinakawalan mo yung aso mo. O ikaw Anya, o yan, ikaw tumahol diyan, hindi ako. Di ba? Gets nyo? sir. Oho. Dapat sana tinanong mo muna yon. So, Ayun. lahat ng nangyari nung Lunes na yon, hindi pa dating nangyayari sa atin. Oho. So, ba't mo itatanong ngayon, Mr. President, ba't nagkaganito tayo? Ba't nagkaganito tayo? Jesus! Eto, simple. Sabi ng mga vlogger, no? Bakit Anya si Batok? Ba't nagtatagok? Ayaw nila sumuko. Bakit? Yung time ba nagtatago si Baton dati, alam na ba ninyo na may warrant siya? Wala nakakaalam na may warrant siya. Haka-haka pala. Kaya nga si Bato hindi lumilitaw para for security. Kasi hindi rin alam ni Bato kung may warrant siya o hindi. Pero alam niya, parang meron. Kaya para sigurista siya, hindi muna siya nagpapakita. Di ba? Nagtatago siya. Si Bato, di ba? More than 6 months to 7 months na siya tago, di ba? Bago ang leadership ng palitan ng Senate, di ba? Nagtatago siya. So, ibig sabihin, wala pang nakakapagpatunay na may warrant siya. Si Treleling pa lang. O, ngayon, ganito. Pumunta si Bato sa Senate. Bakit nyo hinarang? Harangin yan. Si Juan Bull, pinayagan ang NBI. Tanong, alam nyo na ba na may warrant si Bato? Bakit nakikipag-coordinate kayo? Meaning, baka sinabihan na kayo na may alam talaga kayo na ito may warrant si Bato. At 3 months before mangyari yan, baka alam nyo na. Kasi bakit? Batay sa nangyari, yung nagpagkakataon at ang sitwasyon ang nagsasabi at nagkukwento kung ano ang totoo. At yun ang totoo nakikita namin. May alam lahat kayo. Di ba? Ibig sabihin, planado. Di ba? Tsorya lang yan. Tsorya. Panaginip. Tuso, pautakan. Alam niyo ng mga nanonood sa akin yan. Di ba? Di ba? Totoo yan. Alam niyo na may warrant si Bato. Bakit di mo papasukin sa Senado? Una, senador yan. Bakit di mo haharangin ng NBI? Una, senador yan. Papasok yan. Ba't nyo pinipigilan? Bakit nyo pinipigilan? Kasi ayaw nyo bumoto palit leadership. At ayaw nyo mapalitan ng leadership kasi maputuklasan ng flood control issue.
O sige nga, paliwanag nyo, bakit di kayo papayag ng palit leadership? Alam mo katwiran nila, kasi kaya namin gusto mapalitan ng leadership kasi puro kaguluhan sa Senado. Ngayon na lang yan. Ngayon na nagkagulo yan. Nakahanap na naman sila ng paraan. Ano kaya magandang paraan namin para masabi namin ang Senado ay walang nadudungisan na. Nag-away-away sila. Tama-tama. Sasabihin namin sa media, nadudungisan ng Senado. Kailangan magpalit ng leadership. Si Gatchal yan ipapalit namin. Ganon? Nakahanap ng dahilan para si Pinky, ipatawag lahat. Si Pinky, di ba pakali, hindi po pwedeng ipatawag si Insan. Kasi si Insan ang nagpanalo sa amin sa eleksyon sa Alyansa. Kalkal siya magdamag. Puyat, si Pinky. Basa ng libro. Nakita niya, interparliamentary courtesy. Ayos! Tinawag niya si One Bull. One Bull, may paraan na ako para hindi mapatawag si Martin. Alin yun. Interparliamentary courtesy. Di ba? Sinari lang yan. Hindi ganoon talaga nangyari. Pero alam na ng mga nanonood yan. Hindi. Parang nalagay daw sa kahiyahiyang kalagayan ng Senado. Sino nga nagpasimula? Ba't tayo nalagay sa ganung kalagayan? Hanggang sa dumating ang Miyerkules, hindi nakakuha ng temporary restraining order. Ibig sabihin, hindi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Yes po. Hanggang sa binigyan sila ng 3 araw na mag-submit ng mga kaukulang pagpapaliwanag pa. O dumating ang araw na yon, hindi pa rin nagbigay ng TRO. Pero, dinistinggi ng Korte Suprema na hindi kami nagbigay ng TRO. Pero, nananatili pa rin kanyang kinoconsider pa rin namin yung merito ng kaso. Hindi pa tapos ito. Anong ibig sabihin nun? Yun lang, pagbibigay ng TRO ang hindi binigay. Ngunit, aayusin pa, i-dispose pa, pag-uusapan pa, ano ang magiging hatol nila doon sa main case, doon sa merito ng kaso. Maliwanag yun eh. Yun ang Pero, bakit meron ng NBI? Gusto na siyang tapos sasabihin nila, may ginagamit pa silang technicality. Wala na makikita sa Senado, nandun kami sa GSIS. Jen, ang pagitan namin ding-ding lang eh. Ding-ding lang talaga ang pagitan. Anya, wala namang MBA sa Senado eh. Sa GSIS meron. Kapilosopuhan. Kapilosopuhan. Di ba? Parang ganito. Bigyan ko kayo sample. Parang basta kwarto. Yung kwarto mo, pagitan nun, kwarto na ng pinsan mo. Nag-away kayo. Tapos sabihin mo, wala naman sa kwarto mo eh. Sa kwarto ko eh. Nasa kwarto namin eh. Hindi naman kwarto eh. Nagpupukpuk siya. Naiingayan ka. Pader lang pagitan. Pwede mo bang sabihin sa, hindi naman yung kwarto ko yun eh. Parang ganun. Pader lang. Nagbabaray na. So, sasabihin mo ba yun? Wala kami. Sinabi ng Pangulo dyan. Wala kanyang nanggaling sa gobyerno na kautusan. Alam? Walang gobyerno? Paano ka nandoon ka? Sabihin mo walang nangyari sa anumang gobyernong kautusan? Paano mo nalaman? Na-arestuhin si Senator Bato. Yan. Kaya sabi niya, kalma lang kayo. Yun ang sabi ng Pangulo. Wala pala eh. Wala palang kautusan eh. Tapos sabi niyo tumakas. Hindi siya tumakas. Umuwi lang siya. Kasi sabi ng Pangulo, wala nang aresto nangyayari. Sa madaling salita, kung walang aresto, walang warrant. Kasi kung may warrant at sinabi ng Pangulo, walang aresto, ay hindi mo pwede yun. Dinidelay mo yung warrant. Tama? Kailangan, pag may warrant, hulihin mo na. Ba't di mo hinuhuli si Bato? Kasi nga, sabi ng Pangulo, walang pag-aresto mangyayari. Umuwi yung tao. Kahit alam ng tao, na uhulihin siya, syempre, dadahilan niya, umuwi na lang siya. Hindi pa siya nakatakas noon. Hindi pa siya pwedeng tumakas noon. Kasi hindi pa naman siya huhulihin talaga. Di ba? Ngayon, pwede mo sabihin si Bato, nagtatago na. Kasi nga, meron ng warrant talaga. Tama? Ano ginagawa ng mga NBI? Sabi na naman ng presidente ng GSIS. Kasi po, ang daming dumadaan na rito ngayon kasi nga sarado yung main gate dito po. Ang dami po naming mamahaling mga kasangkapan na dapat na rito. Kaya tumawag po kami ng NBI. Malino naman yun eh.
Philippine National Police ang may katungkulan nun, hindi NBI. Yun na nga. Mhm. So, ngayon, tatanungin niya na, bakit po nangyari sa atin? Itanong mo muna, sino ba ang nagsimula ng hindi karaniwang pangyayari dito sa Oo. Senado? Bakit nangyari yun? Ang tanong At ang naging daan kung bakit nagkaganiganito tayo ay yung mga di pangkaraniwang pangyayari na inyong pinayagang mangyari. Planado kasi yan, tingin ko. Opinion ko yan ha, komentary ko yan. Simula na tayo, umaga pa lang, nandyan na yung NBI. Inamin naman ni Tito Sen. Nagmerienda, Alas 7 pa lang ata daw ng umaga. nag-breakfast sila doon. At yun lamang kanyang kautusan, makipag-coordinate kayo sa USA. Bakit nyo i-execute, bakit nyo i-implement, halimbawa, ang isang warrant of arrest dito mismo sa premises ng Senado? Walang nangyaring ganon. So dapat hindi siya nagtanong ng ganon na para bang takang-taka pa siya. At sa katapusan ng kanyang pagpapaliwanag, parang gusto pa niyang i-attribute sa amin na kaya kami nagkaganon dahil nga sa pangyayari na dumating si Senator Bato. Technically speaking, Jen, member naman siya, di ba? Totoo po. Pwede siyang bumoto, bakit hindi? Bakit? Hindi ba siya pwedeng bumoto? Pwede. Opo naman. Hindi ba siya pwedeng pumasok? Pwede. Hinahanap na siya. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nga nandyan pala kayo eh. Pero kung halimbawa, pinayagan niyo siyang pumasok, pagkatapos paglabas na, tsaka niyo na lang siya hinuli, kung kaya niyo siyang huliin. Wala sana nangyaring ganun. Pinigil nilang pumasok. Hindi nila gagawin yan. Gusto nila talaga, uhulihin si Bato, hindi sa kadahilanan makulong taga kagad sa ICC para hindi makaboto sa Senate, hindi huwag mapalitan ng liderato. Kasi niya, di ba, sabi ni Amy, dapat magpapagpapalitan ng liderato, diyan mabubuksan yung chacha ba yun, yung extension sa term ng mga Senado at pati ng Congress, pati ng Presidente. 3 years extension. Di ba? Yung tao, siyempre, nagpupubiglas. Boboto eh. Kaya nagkaroon ng gano'n. So, maliwanag na sila mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, kaya nga nagkaganon-ganon ang Senado nung araw na yun. Pero hindi niya pwedeng sabihin na kami ang may kasalanan nun. At hindi ako naniniwala na nadungisan ang dignidad o integridad ng Senado nang dahil lang sa kanilang mga naratibo ngayon na pinipilit na ipamukha sa ating mamamayan na para bang kami ang may kagagawan. No? Hindi. Ito lang yan ha. Style lang nila yan. Nasiraan ang dignidad ng Senado. Bakit? Senado iniinyatan nyo. Yung sambayan ng Pilipino, hindi nyo iniinyata? Ano ba mahalaga? Yung loob ng Senado, yung dignidad ng Senado, o yung mamamayan ng sambayan ng Pilipino na nagnakaw, hindi ka nag-iimbestiga, Pinky? Sige nga, ano mas mahalaga, Pinky? Ay, sa tingin ko, mahalaga sa kanya, Senado eh. Bakit? Senador siya ngayon eh. Yung sambayan ng bang Pilipino nagpapasahod sa inyo kung bakit ang Pilipinas tumatakbo ang ekonomiya dahil sa sambayan ng Pilipino at nakuha yung mali-malitang pera na dapat imbestigahan? Ayaw nyo imbestigahan, Pinky? Sabi, mahalaga pala sa'yo dignidad ng senador? Ang Senado ngayon? Kailan na ipaliwanag natin na mabuti yan? Sana maintindihan ng ating mga kabayan. Kasi kung talagang sisimulan, kumbaga sabi nyo nga, doon sa simula, kaya nagkaganon ang nangyari. At doon sa punto pa nasa na doon ata ang lalo nagdamdam si Senadora Pia na parang walang nangyari. Makalipas daw ang ilang araw na parang bagang wala nang nangyari lang, parang hindi na tayo concerned doon sa natapos na pangyari sa Senado. Kasi ako mismo, kahit na hindi ako masyadong nagkikikibo doon dahil ano naman ang gagawin ko, nakakulong na kami ron dumating na yung sir, dyan lang po muna kayo. So nandun lang kami sa kwarto na yon. Pero itong mga kasama ko talaga, talagang may nervyos talaga. No? At hindi ko naman sila... Aminado na Senadora Pia. Hindi ko naman sila masisi. Nagtawagan na kung sino-sino. Si Senator Loren, naalala ko, tinawagan niya si Secretary John Vic. Ayan, pati si Director Matibag, Senator Cayetano, kalagitnaan ng kaguluhan, ang tagal-tagal ng kaguluhan, duration ng kaguluhan, kailangan pa silang tawagan? Senado yung nagkakagulo, kailangan pa silang tawagan? Impossible!
Sa bahay mo, pag nagkakagulo, bahay mo lang yan, ha? Sino ka ba naman? Mamaya-maya, pag nagkakagulo, may barangay na eh. May pulis na eh. Tama? Sa Senado, nagkakagulo, may media nakatutok, lahat ng media nakatutok, vlogger nakatutok lahat, libo-libong vlogger, pati mga, hindi naman libo-libo, mga daan-daang vlogger, mga media, mga mainstream media nakatutok sa'yo lahat. Walang tatawag na ayan siya ng gobyerno, kailangan pa silang tawagan. Impossible. PIA, ang tinawagan niya yata yung NBI. Ayo, bakit? Baka naman may alam kayo, kaya hindi kailangan pa kayong tawagan. Baka lang, tsorya lang, tanong ko lang. Opo. Hanggang sa naririnig ko, dahil malakas na yung boses, na talagang medyo tense na kasi. Tensionado na po Tense talaga, na yung oh. sitwasyon. Oho. Anong ginagawa ng NBI dito? Sabi niya, ma'am, wala Wala kaming tauhan dyan. Wala kaming, yes. Anong sinasabi mo wala? Nandito nga at ikinonfront ng usahan namin, nagpaputok, ng warning shot, ganyan. Oo. Ma'am, huwag niyo po akong sigawan. Lalo, Yun yung wag sigawan eh. Alam mo, nasa kainitan, wag sisigawan. Bakit wag mo kung sigawan? Bakit? Ordinaryong tao yun eh. Di ba? Na nagkakagulo. Automatic, masisisigaw yun. Hindi mo naintindihan yun. magalit yung isa. Oo. Yun lang ba sasabihin mo sa akin? Sinasabi ko nga nagkakaroon na ng putukan, di ba't hindi ka pumunta rito? Ganon. So, merong tense talaga. Oho. Na-tense talaga yung mga tao. Siguro, Bakit si John B pumunta? Bakit si hindi pumunta? kung si Senator Risa nandun, baka isa rin siya sa ninervyos din. Oho. Kasi hindi naman namin nalalaman kung ano ba anong nangyayari sa labas eh. Oo. Kasi meron din ako na, tila yata sinabi naman daw ni Senador Erwin Tulfo, bago nangyari yung Sen, ang kanilang punto na parang bagang ibinibintang daw sa kanila na may timbre, kaya nakaalis daw yung mga minority ngayon, bago daw po naganap yun, na parang pinagbibintangan na alam nila yung mangyayaring pagpasok sa loob ng Senado. Ako naman, hindi ko naman pinag-iisipan sila na gano'n. Kasi nga, kung alas 7 na, maaari naman silang umuwi. Totoo naman. Na minority sila. Kung may pag-uusapan kami na sa majority, caucus lang naman yun eh. Oho. Pero ang hindi ko maintindihan, sino ba ang nagsabi sa mga staff namin na umuwi na? Kasi sa akin lang manggagaling yun eh. Opo. Ang rule sa Senado, pag nandun yung kanilang senador, walang aalis doon. Ng mga staff. Opo. Oo, ngayon, tumawag yung isa sa akin na nagsabing, sir, paano ito? Para may advice na raw sa May kanila. advisory po. Oo. Sino ka ako basta po may tumawag dito na magsiuwi na po kami kasi maaari pong magkaroon ng commotion o maaari magkaroon po ng incident. Dahil hindi po nakapag-secure ng TRO si Senator Bato, baka po pipilitin na huliin siya ngayon. Kaya para po makaiwas sa anumang mga ibang pangyayari na hindi inaasahan, sinabi po namin. And nadedetect ko na medyo ninenervous na rin yung mga staff ko eh. So sabi ko, sige, umuwi na kayo. Ayun. Sino yung nagsabi nun? Oho. Wala naman sinabi yung usaan na magsiuwi na sila. Oo. Kasi marami doon ata sinabi ang mga staff ng Senador Sen na umuwi na ng mga oras na yun eh. Yun po ang Okay, hanggang dito tayo. Alam na pala, sa umpisa pa lang. Di ba? Oo. Okay, maraming salamat sa inyo dito eh. Yun nga, kakasuhan si Senator Marcoleta. Nako, buong puwersa ni Marcoleta. No, andyan na, didepensa na. No, yung puwersa ng katwiran. Ayan na, ito masayang part na to. Hindi, masaya to, alam niya bakit? Alam ba't masaya tong part na to? Buong puwersa ni Marcoleta talaga. Ha? Yung talagang puwersa na ni Marcoleta. Alam ba't masaya? Kasi lilitaw ang katotohanan. Lilitaw ang katwiran. Maraming salamat na puno ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at makabuluhan talakayan. Isang masustansyang pag-uusap. Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.